July. Ganon din sa grupo nila, Marty. Pagkatapos nun, pakinggan nyo ang bawat isa. Pagkatapos nun, anong tawag dito? Pupunahin nyo na yung punto ng bawat isa. Ano yung po pwedeng isagot. Pero tandaan na kapag ang isa ay nagsasalita pa, hayaan mo nang magsalita, ha? Walang magbabatiin. So pagkatapos halimbawa ni Althea, meron siya sinabing question, tapos gusto sagutin ni Jelena, pagkatapos magsalita ni Althea. Nakuha po? Okay, sige. At sa huling bahagi, dapat ay kumbinsihin nyo kami na nakikinig na talagang dapat kayong panigan. Okay? So, ilang minuto ang ibibigay natin? Siguro mga 6 minutes, 3 minuto para sabihin kung ano inyong punto. 3 minuto din para sa inyo. Okay, matumatopic kayo kung sino mauna. Sino gustong maging judge din sa bawat grupo? Wait lang, group 3. Group 3. Kayo, o sino gusto magbigay din ng puntos sa kanila? Si Joyce. Joyce. So Joyce, makinig ka guys ha. Argumento sa Gulyan Boses. Sa group 4, ikaw Noel. Noel. Sige na. Stephanie, ma'am. So ito na Noel. Noel, bigyan nyo ng grado ang grupo nila at nila din. Okay? Ipagsasama natin yung ating mga scores. Alright, ayun ang criteria. Okay, ready? Sinong nauna? Panalo? Charlene, ma'am. Okay, sige. So, bibigyan natin ng timer no, na 3 minutes. Okay? Okay, 1, 2, 3. Your 3 minutes starts now. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang paksa po natin na pagbabatehan ngayon ay tungkol sa hindi na or pabor or hindi na magkaroon ng access ng mga magulang sa social media ng mga anak. Ang napili naming panig ay hindi na sapagkat kailangan din ng mga bata na magkaroon ng privacy at space sa kanilang sarili. Hindi dapat magkaroon ng access ang mga magulang sa social media ng mga anak sapagkat karapatan ng isang tao na magkaroon ng privacy. So, para sa akin, hindi dapat i-access ng mga parents yung social media ng mga anak sapagkat nasa tamang edad naman tayo para gamitin yung social media. Ako na po, hindi sang-ayon na kailangan pang i-access ng magulang ang social account natin. Kasi tayo ay matatanda na at meron tayong isip kung ano yung tama at mali at marunong tayong gumawa ng sariling desisyon. Sapagkat kapag in-invade na magulang natin ang ating social media, yung access sa social media natin, magkakaroon tayo ng trust issue sa ating magulang and yun yung magkukos sa atin na problema. Okay? So, wala na. Idadagdag. Meron pa kayong isang minuto at 23 minutes. At ayon kay Dr. First, dapat magkaroon ng kalayaan ng mga bata, lalo na sa access ng kanilang social media. At kay Dr. Langson na sabi niya, ang pagbibigay ng privacy at space sa mga bata ay nagkakaroon ng magandang resulta sa ugnayan ng mga bata at sa pagitan ng kanilang mga magulang. Tsaka yung privacy at tiwala ay nagiging dahilan kung bakit magiging mas matibay pa yung relasyon ng mga bata sa kanilang mga magulang. Okay na? Okay. Sige. So, next tayo, no? Mamaya na kayo magbarbagulat dyan. Relax lang. Okay, so your 3 minutes starts now. Magandang umaga po sa lahat. So, ang paksa na napunta sa amin ay kailangan ba talaga magkaroon ng access ang mga magulang sa social media ng kanilang mga anak. So, ang napunta sa amin na panig ay oo,
pabor sila na dapat matingnan yung mga aktibidad na nangyayari sa kanilang mga anak through social media at ang una-una dito dahil kailangan nila ma-access upang masigurado yung kaligtasan ng kanilang mga anak. So, kasi hindi naman kasi lahat ng mga kabataan is mature din ang mag-handle ng kanilang social media. Kasi hindi lahat ginagamit nila sa maganda yung social media. Kaya kailangan na nila ng gabay ng mga magulang na pwede sila access na magulang sa social media. So yes po, para po sa akin kailangan po magkaroon ng access ng mga magulang natin sa paggamit po ng social media ng isang estudyante. Kasi po hindi po lahat ng estudyante ay nagagamit ng social media sa tamang paraan. Kasi meron mga estudyante na ginagamit ng social media para kung ano yung gawin, kung ano yung hindi dapat ay ginagawa. At kailangan talagang magkaroon ng access yung mga magulang natin sa atin para yung mga ginagawa natin ay meron din kasi na karamihan din kasi sa mga estudyante ngayon ay hindi gumagawa na tama sa social media, di ba? And sana kailangan talaga magkaroon ng access yung magulang natin sa ating social media para gabayan din tayo sa ating mga ginagawa araw-araw or sa mga araw-araw na ginagawa natin sa social media po. That's all. So, sa panig namin ay oo, kailangan na magkaroon ng access sa mga magulang sa kanilang anak. Halimbawa, kung ako ay magiging magulang, dapat may responsibilidad ako sa anak ko. Dapat alam ko kung ano yung ginagawa niya. Dahil kung meron siyang maling may magagawa sa social media, itatanong agad, sino magulang niya? Bakit ganyan yung ugali niya? So, dapat talagang meron tayo access. Dapat talagang merong access yung magulang para magabayan sila ng maayos. So, pabor ako sa pagkakaroon ng access ng mga magulang sa social media ng kanilang anak. Una, para magabayan sila sa mga maling paggamit ng kanilang cellphone. Okay, time is up. Tapos na ang inyong oras. Okay, ngayon, ibigyan natin ng 5 minutes ang bawat, 5 minutes para kayo ay magsagot. Siyempre, unahin natin kung sino yung unang nagsalita ng kanila. Or kahit sino sa inyo hawa ng problema na sumagot, ganoon din sa inyo. No? Unahin na natin sila magsalita kasi sila yung nauna ka kanina. Ano? 5 minutes. Your 5 minutes starts now. Ang pagkakaroon ng privacy at ng sariling oras ng mga bata ay hindi dahilan upang sila ay may tinatago or hindi may ginagawang mali. Pwede rin naman kung maliban na lang kung may napapansin na kayong kakaiba na ginagawa ng inyong mga anak, katulad ng masyado na silang nagbababad sa social media. At saka kapag nakikita nyo or ginawa nyo, in-access nyo yung social media ng inyong mga anak, papahiwatig lamang yun na wala kayong tiwala sa inyong mga anak. At saka, hindi rin mahalaga na hindi dahil hindi mo na kailangan i-access ay hindi mo na mamomonitor ang iyong mga anak dahil may iba't ibang paraan rin sa pag-monitor nito. Katulad na lang ng magkaroon kayo ng tuntunin bilang isang magulang sa inyong mga anak kung anong mga dapat gawin at mga limitasyon para sa mga anak. Pwede kayo sumagot. Katulad din ng sinabi mo, parang sinabi mo na rin na agree ka na dapat magkaroon yung ating magulang ng access sa social media sa ating mga estudyante. And yung para lang sa akin, totoo nga, tama na magkaroon dapat talaga ng access yung mga magulang natin sa ating social media. Kasi sa nabanggit mo, dapat ay yung nabanggit mo na hindi lahat ng mga estudyante ay gumagamit ng social media sa tamang paraan, ay dapat narito yung mga magulang natin para i-guide tayo sa lahat ng ating mga ginagawa sa social media. Hindi naman lahat ng mga magulang ay kailangan i-access yung
social media ng kabataan para lang mag-guide or ma-monitor sila. Kasi kung may tiwala talaga kasi tayo mga anak or estudyante ay may tiwala tayo sa ating magulang. Kung yung magulang natin ay kukunin yung ating social media accounts, paano pa tayo makakaroon ng tiwala sa kanila? Ibig sabihin, they are not, wala silang trust sa atin. So, doon na tayo magsimula na magiging curious sa ating sarili nga, bakit ganito yung magulang natin? Wala ba tiwala sa atin? Kasi tayong mga estudyante is matured enough to know kung ano yung tama at mali. At hindi naman kasi lahat ng mga estudyante ay gumagawa ng paraan para masira yung kanilang sarili. Kasi meron tayong tinatawag na responsibilidad sa ating sarili na kailangan natin gawin. So, responsibilidad natin para sa ating sarili. Ang para sa amin naman ay ang responsibilidad ng mga magulang para sa mga anak nila. At kung ating babalik na rin, syempre tayo yung mga anak. Kung babalik na rin natin, kung tayo yung magiging magulang, katulad ng sinabi niyo na wala bang tiwala yung mga anak sa magulang, kaya kailangan dapat natin tingnan yung social media. Babalik na rin natin kung kung tayo yung magulang, wala bang tiwala yung mga anak sa magulang. Bakit bawal na kahit matignan man lang yung mga aktibidad na ginagawa niyo sa inyong social media? Kasi, so para sa akin talaga ay hindi na kailangan i-access dahil kung totoo may tiwala ka sa iyong anak na tama yung pagpapalaki mo sa kanya, hindi mo na siya kailangan i-access yung social media dahil alam mo kung ano yung ginagawa niya base sa iyong pagpapalaki sa kanya. Okay. Kasi, para sa amin, kung una pa lang, kung simula bata pa lang sila, ay trained mo na dapat i-access ko yung account mo, i-access ko yung social media mo. Walang magiging problema sa anak yun eh. Hindi magiging problema sa kanya yun. Kasi alam niya na para sa ikakabuti niya yun, para sa buhay niya, para sa hindi siya mapahamak sa social media. So, hindi naman kasi lahat ng mga bata ay ganun yung mindset nila kasi minsan nare-realize natin na bakit lagi na lang parents yung nasusunod sa buhay natin, bakit lagi nilang ina-access yung social media accounts natin. Siyempre, magiging dahilan yun para masira yung relationship nila sa isa't isa. Narito yung mga magulang natin para i-guide tayo. Sinabi mo nga na hindi lahat ng mga estudyante ay gumagawa ng mali sa social media, lahat ng social media access. At narito yung mga magulang natin para i-guide lang tayo. I-guide tayo sa lahat ng mga ginagawa natin. Mas naman! Ma'am? Ma'am, Alam mo, nabibitin ka. Nakakabitin na, sige lang, practice lang yan. Joke. Okay, hindi. Joke lang yan. Magbibigay kayo ngayon ng 3 minuto bawat isa ng inyong huling pahayag na dapat talagang magkaroon ng access sa social media. Ang isa naman ay hindi dapat, no? So, unahin natin syempre sila, Charlene. Kasi kayo naman talaga ang nauna. Kumbinsin mo ang taong bayan na kayo dapat ang panigan. Your 3 minutes starts now. Magandang umaga sa inyong lahat. Hindi dapat na magkaroon ng access ng mga magulang sa social media ng mga anak dahil yung mga magulang ay dapat bigyan na nila ng chance yung mga bata na magkaroon ng sariling kakayahan at kung paano ba nila masasaayos yung mga desisyon nila or yung mga responsibilidad na kailangan nilang gawin. Tsaka lahat naman ng mga magulang ay may tiwala naman sa mga anak, kaya hindi na kailangan pang i-access yung mga social media ng mga anak. Lalo na at kapag medyo lumaki na kanilang mga anak, alangan naman na kailangan pa nilang i-access pa social media kasi iba rin naman yung mga approach ng mga bata sa mga magulang dahil yung mga bata, iba ang kanilang way ng pagsasalita or sa mga makikipagkaibigan nila ay may sarili silang na kanila lang na iintindihan
baka ma-offend pa yung mga magulang at saka magre-resulta pa yun na hindi nila pagkakaunawaan dahil nga kinuha or inaccess na magulang yung social media ng kanilang mga anak. So, hindi dapat talaga i-access ng mga magulang yung social media accounts ng kanilang mga anak dahil kung talagang pinalaki mo ng maayos ang iyong anak at may tiwala ka sa kanya, hindi mo na kailangang alamin lahat ng mga ginagawa niya dahil lahat naman tayo ay mayroong privacy. At kasi kapag in-access natin yung social media nila nang hindi nila nalalaman, makaka-apekto ito sa relasyon ng parents at saka ng mga students. Hindi dapat magkaroon ng access ang mga magulang sa social media ng kanilang mga anak sapagkat bilang isang tao, karapatan natin magkaroon ng privacy. Ayon nga kay Jonathan Ramsey, kung walang privacy, walang saysay ang pagiging isang individual. Ako man, hindi din ako sang-ayon na dapat i-access ng magulang yung ating social accounts. Kasi ayon kay Cassia Woodrow, hindi dapat walang karapatan yung magulang para kunin yung ating social media kasi you're invading their privacy and their personal space. Kaya magkakaroon sila ng pagkakasira sa relasyon ng magpamilya. So, kung sa amin naman ay payag kami na dapat may access ang mga magulang sa social media ng kanilang mga anak dahil kung may masama mangyayari sa kanilang mga anak ay ang magulang pa rin ang mananagot at magsisisi sa huli. Lagi nating tatandaan na safety always comes first. Kailangan magkaroon talaga yung ating mga magulang ng access sa ating social media kasi hindi porket pinalaki natin sila ng tama o pinalaki naman natin sila ng tama, pero habang lumalaki kasi sila, nagkakaroon sila ng mga kaibigan at sa mga kamag-anak at mga pinsan na nakakasalamuha nila araw-araw, nagkakaroon sila ng ibang pag-uugali na kung saan ay gumagawa sila ng ibang pag-iisip or napapasok sa kanilang pag-iisip na iba na yung ginagawa nila sa social media na naaapektuhan din yung kanilang sarili bilang isang estudyante. Kaya kailangan magkaroon talaga ng access ang ating mga magulang para i-guide lang tayo sa lahat ng ating mga gagawin sa social media. So, dapat lang talaga ng access ng parents nyo yung mga social accounts nyo kasi sa panahon ngayon, yung mga kabataan, hindi nila ginagamit sa tama yung social media. Kaya dapat lang nagabayan sila ng kanilang mga parents para mapabuti yung kanilang social media. So, sang-ayon ako sa pagkakaroon ng access ng mga magulang sa social media ng kanilang mga anak. Halimbawa na lang kapag ang mga anak nila ay nababahagi ng importante o pribadong informasyon, may mga maling kahihinan ng mga pagbabahagi ng privacy ay mga maling kahihinan. Dapat pangalagaan ng mga magulang kung so, ano mga dapat gawin ng mga anak sa social media. Ayon sa Filipinominor.com, meron doon mga paraan kung paano magtutulungan or magagabayan ng mga magulang ang kanilang mga anak sa social media. Isa na riyon ang ituro ang dapat paniwalaan at hindi sa social media. Kasi hindi lahat ng mababasa natin sa social media ay tama. Madaling maka-impluwensya ang social media sa utak ng mga bata, lalo na sa mga minor. Hindi naman lahat sa minor kasi kahit matatanda ka na, madali mo pa rin mapaniwalaan yung nandun. So dapat talagang gabayan tayo ng mga magulang. So, yun lamang po at maraming salamat. Ayan, palakpakan naman